Kada taon, may translasyon man o wala, laging buhay ang mga kwento ng panata at pananampalataya ng mga deboto ng itim na Nazareno. Ang ilang pumila sa pahalik ngayong bisperas ng translasyon, naging emosyonal ng makalapit sa poon. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, itong pila sa tabi ko, ito yung special lane para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Yung regular lane, nandun po sa loob ng bakod, mas mahaba po yun. Sa mga oras na ito, yung dulo po ng pila ay umiikot na po sa may Rojas Boulevard. Papunta na po yan sa tapat ng Rizal Park. Mabagal po ang usad ng pila at sa ngayon, 3 oras po ang itinatagal sa pila ng mga deboto bago makarating sa pwesto ng poon sa grandstand. Narito po ang aking report. Mga ihos ang umakay kay Nanay Concepcion dahil mag-isa lang siyang nagpunta sa pahalik o papugay sa Quirino Grandstand. Pero nang malapit na sila sa poon, may nangyaring hindi inaasahan. Natisod ang ihos, pero ayos lang naman daw ang matanda na desidido pa ring makalapit sa poon. Kaya nang mahawakan na niya ito, biglang bumuhos ang emosyon. Ano kaya ang ibinulong sa poon ni Nanay Concepcion? Maawa po kayo sa mundo. Maging maganda po sana ang mundo. Wala na po sasama. Bigyan pa po kami ng mahabang buhay. Mga deboto na sasama sa inyo. Babad sa araw ang ilang pumila kanina sa pahalik, pero hindi yan ininda ng mga debotong hihiling at magpapasalamat, lalo na yung mga may kwento ng milagro ng Nazareno. Pinakamatinding gumaling sa akin yung suso kong butas na nagnanana na may dugo. Hindi ako nagpatingin, hindi ako nagpagamot. Kay Senyor Nazareno lang ako. Biglaan lang nawala. Ito may peklat, may bukol pa siya malit, pero baliwala na lang yan. Galing na, sir. Si Jesus nailigtas daw ng Nazareno sa muntikang pagkabulag nang tumama sa kanyang mata ang piraso ng bakal na hinihiwa sa dati niyang trabaho. Dati pag ginaganyan, wala. Kahit yung pangalan ganyan letra, wala. Ngayon, inahimas-himas ko sa mga santo sa kanila yon. Nawala yung yung pinakatingan ng bakal. Yun, lumiwanag ulit yung mata ko. Nakapag-asawa ko ng taga-ibang bansa, natulungan kami na halos wala na talaga. Pero para sa iba, hindi lahat ng himala ay ekstraordinaryo dahil araw-araw naman daw may nangyayari sa ating milagro. Yung pagising namin sa umaga, sa pagbalik ng tahanan na ligtas, himala na yun sa amin. Simpleng bagay na dapat ipagpasalamat. Sa ganitong okasyon, hindi nawawala ang mga kwento ng malasakit. Si Arnie na namimigay ng libreng mga rosaryo at ang magsasakang si Hazel mula Batangas na ipamimigay ng libre ang halos 100 pirasong panyo na ipinahid sa poon at nabili niya rito sa halagang 2,500 pesos. Marami sa amin yung matatanda na tsaka may sakit na hindi nakakapunta. Bigay po ito, bigay. Walang bayad? Ihahaplos, isisimba. Pasasalamat po kay Apo. May mga banyaga ring pumila sa pahalik para maranasan ang nakamamangharaw na tradisyong ito ng mga Pilipino. I'm already taking pictures and then I'll let everyone know what's going on, what's here, and maybe someday when they come here they'll visit. Emil, may mga debotong dito na magpapalipas ng magdamag at mag-aabang ng Misa Mayor mamayang hating gabi. Kanya-kanya na silang dala dito ng kanilang mga sapin, tubig at pagkain at naghahanda na para sa translasyon bukas. Emil? Maraming salamat, Jonathan Andal.